Ang kalihim po ng Department of Public Works and Highways kinumpirmang nakipagpulong kay Senator Villar hinggil sa dati niyang pamamalakad sa ahensya. Kaugnay yan, kumalap pa tayo ng karagdagang detalye dyan sa pag-ulat ni Bombo Isa Cotoner. Kinumpirma ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na nakapag-usap na sila ni dating DPWH Secretary at ngayon Senador Mark Villar tungkol sa pamamalakad ng kagawaran at sa proseso ng pagpapatupad ng mga proyekto noong nakaraang mga taon. Ayon kay Dizon, isa sa mga tinanong niya kay Villar ang natuklasang anomalya sa Sunog-Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila na nadiskubre nila na hindi gumagana kaya't hindi nagagamit sa mga panahon ng tag-ulan. Paliwanag umano ni Villar, gumana ang pumping station noong inauguration at kalaunan lamang ito nasira. Dagdag pa ni Dizon, nagmungkahi rin si Villar ng mga pangalan na maaaring kausapin kaugnay ng naturang proyekto at tiniyak ng kalihim na ito ang kanilang susunod na haharapin para malaman ang buong detalye ng problema. As for the meeting with Secretary Villar, yes, natuloy ito. 3 weeks ago, nag-usap kami at tinanong ko sa kanya kung ano ang nagtanong ako sa kanya specifically tungkol dito sa mga iba't ibang proyektong to, including the projects that were done in 2016. No? Including Sunog-Apog, including a lot of the other projects na problematic na nakita natin na nangyari ng previous administration. So binigyan ako ng mga inputs ni Secretary Villar, binigay din niya sa akin yung mga tao na kailangan ko hanapin para maintindihan ko itong mga iniwang mga problemang ito. Kaya sa akin, gumana daw ito nung inaugurate, pero mukhang nasira a few weeks or a few months after. Matatandaan na kasama ni Dizon si dating Independent Commission for Infrastructure Special Advisor Benjamin Magalong nang kanilang matuklasan na hindi pa tuluyang gumagana ng maayos ang nasabing pumping station mula nang itayo ito. Giit ng kalihim, mahalagang makausap ang mga taong sangkot at maresolba ang issue upang mapakinabangan pa rin ito, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Samantala, nagpahayag din ng suporta ang kagawaran sa paunang investigasyon ng Department of Justice at Independent Commission for Infrastructure para kay Senador Villar kaugnay ng umano'y 18 bilyong halaga ng infrastructure contracts na napunta sa kanyang pinsan. Naniniwala si Dizon na bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyasati ng lahat ng flood control projects sa nakalipas na 10 taon. Dahil dito, hindi malayong matanong din ng mga naging kalihim ng DPWH upang mapanagot ang dapat managot sa mga lumalabas na anomalya. Kasi unang-una, I think ang ginagawa ng DOJ at ng ICI, consistent lang yan doon sa executive order na ginabas ng Pangulo natin, creating the ICI and investigating the last 10 years. Di ba? Consistent lang yan. And the last 10 years involves previous DPWH secretaries and previous officials. Not only of DPWH but also other officials the last 10 years. So consistent lang yan. And ginagawa ng ICI at ng DOJ ang kanyang trabaho. So, pabayaan natin gawin nila ang kanyang trabaho dyan. No. As for matatanda ang iginit ni Villar na wala ni isa sa kanyang mga kamag-anak ang nakakuha ng kontrata noong siya'y nanunungkulang bilang DPWH Secretary mula taong 2016 hanggang 2021. Samantala, ipinatawag na rin ng Independent Commission for Infrastructure ang senador upang humarap sa kanila sa ika-7 ng Oktubre. Mula sa lungsod ng Quezon, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.